Exodus chapter 9. Ang ikalimang salot, ang pagkamatay ng mga hayop. Sinabi ni Lord kay Moses, "Pumunta ka sa hari ng Egypt at sabihin mo ito sa kanya. Ako si Lord, ang Diyos ng mga Hebrews. Payagan mo nang umalis ang bayan ko para ma-worship na nila ako. Pag di ka ulit pumayag, napaalisin sila. Papadalhan ko ng mga nakakakilabot na sakit ang mga alaga niyong hayop sa bukid. Mga kabayo, donkey, camel, baka, tupa, at kambing. Ipapakita ko na ang treatment ko sa mga alagang hayop ng mga Israelites ay iba sa mga alagang hayop ng mga Egyptians. Wala ni isang alagang hayop ng mga Israelites ang mamamatay. Mangyayari ito bukas. Akong si Lord ang nag-set ng oras." Kinabukasan, ginawa ni Lord ang sinabi niya. Namatay ang lahat ng mga alagang hayop ng mga Egyptians. Pero walang namatay ni isa man sa mga alagang hayop ng mga Israelites. Nagpadala ang hari ng servants para alamin ang nangyari at sinabi sa kanya na walang namatay sa mga alagang hayop ng mga Israelites. Pero naging matigas pa rin ang ulo ng hari at ayaw pa rin niyang payagang umalis ang mga Israelites. Ang ika-6 na salot, ang mga pigsa. At sinabi ni Lord kina Moses at Aaron, "Dumakot kayo ng abo sa pugon." Ihahagis pataas ni Moses ang abo habang nakatingin ang hari. Kakalat sa buong Egypt ang abo na parang pinong alikabok at dahil dito, magkakaroon ng pigsa ang mga tao at mga hayop. Kaya kubuhas sina Moses at Aaron ng abo sa pugon at tumayo sa harap ng hari. Hinagis ni Moses ang abo pataas sa hangin. Naging dahilan ito ng mga pigsa na sumugat sa mga tao at mga hayop. Hindi makaharap ang mga magicians kay Moses kasi napuno ng mga pigsa ang mga katawan nila, gaya ng lahat ng mga Egyptians. Pero ginawang matigas ni Lord ang ulo ng hari. Hindi siya nakinig kina Moses at Aaron, gaya ng sinabi ni Lord kay Moses. Ang ika-7 salot, ang malalaking tipak ng yelo. Sinabi ni Lord God kay Moses, "Bukas, gumising ka ng maaga. Humarap ka sa hari ng Egypt at sabihin mo ito sa kanya. Ito ang sinasabi ni Lord, ang Diyos ng mga Hebrews. Payagan mong umalis ang bayan ko para ma-worship nila ako. This time, ipapadala ko lahat ng mga salot sa iyo, sa mga servants at mamamayan mo, para malaman mo na wala akong katulad sa mundong ito. Actually, pwede kong gamitin ang power ko at padalhan ka at ang bayan mo ng mas malalang salot. E di sana matagal ka nang nabura sa mundong ito. Pero hinayaan kong mabuhay ka para ipakita sa iyo ang kapangyarihan ko at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Pero sobrang yabang mo pa rin sa bayan ko at ayaw mo silang palayain. Kaya bukas, sa ganitong oras, magpapaulan ako ng malalaking tipak ng mga yelo na never pang naranasan sa Egypt. Ngayon, utusan mo ang mga kababayan mo na isilong ang mga hayop at lahat ng meron ka na nasa bukid. Mababagsakan ng yelo at mamamatay ang lahat ng mga tao at mga hayop na di na isilong." Natakot ang ilang servants ng hari dahil sa sinabi ni Lord. Kaya pinasilong nila ang mga alipin at ang mga alagang hayop nila. Pero hindi nakinig ang iba sa warning ni Lord at pinabayaan nila sa labas ang mga alipin at mga alagang hayop nila. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, "Itaas mo ang kamay mo sa langit para umulan ng malalaking tipak na mga yelo sa buong Egypt at mababagsakan ang mga tao, mga hayop, at ang lahat ng mga halaman sa bukid." Tinaas nga ni Moses ang tungkod niya at nagpadala si Lord ng kulog at ng malalaking tipak ng yelo at tumama ang kidlat sa lupa. Nagpadala si Lord sa Egypt ng malalaking tipak ng yelo na may kasamang sunod-sunod na pagkidlat. Yun ang pinakamalakas na pag-ulan ng mga yelo sa buong history ng Egypt. Sa buong Egypt, umulan ng yelo at nabagsakan at namatay
ang lahat ng mga tao at mga hayop na hindi nakasilong. Nasira lahat ng mga halaman at bawat puno sa bukid. Pero sa lupain lang ng mga Goshen kung saan nakatira ang mga Israelites, hindi umulan ng yelo. Pinatawag ng hari sina Moses at Aaron at sinabi, Nagkasala ako ngayon. Tama si Lord. Nagkamali ako at ang bayan ko. Mag-pray kayo kay Lord. Sobrang hirap na kami sa mga kidlat at pag-ulan ng yelo. Promise, papayagan ko na kayong umalis at di nyo na kailangan magtagal pa rito. Sinabi ni Moses sa kanya, Pagkalabas ko ng city, magpe-pray ako kay Lord. Hihinto ang pagkulog at hindi na uulan ng yelo. Dahil dito, malalaman nyo na pag-aari ni Lord ang buong mundo. Pero alam kong ikaw at ang servants mo ay hindi pa rin natatakot kay Lord na Diyos namin. Dahil sa pag-ulan ng yelo, nasira ang mga tanim na flax at mga barley. Pahinog na kasi ang barley at namumulaklak na ang flax. Pero hindi nasira ang mga wheat dahil huling tumubo ang mga ito. Iniwan ni Moses ang hari. Lumabas ng city at tinaas niya ang mga kamay niya para mag-pray kay Lord. Huminto ang kulog, ang pabagsak ng mga yelo at ang pag-ulan. Nung nakita ng hari ang nangyari, nagmatigas na naman siya pati ang mga servants niya. Dahil dito, muling nagkasala ang hari. Nagmatigas ang hari at ayaw niyang payagang umalis ang mga Israelites. Gaya